Kasunod ng pamamaril, mahigit 100 pulis ang idineploy sa mga terminal ng paliparan. Pinag-aaralan na rin ang pagdadagdag ng security measures sa airport. Live mula sa NAIA Terminal 3, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, nagdagdag na nga raw ng mga tauhan ng mga otoridad sa iba't ibang mga terminals ng Ninoy Aquino International Airport. Kasunod niya ng naganap o insidente ng pamamaril dito sa may Terminal 3 naman ng NAIA ngayong araw. Sa kabila nito, nakausap natin yung ilang mga pasahero at ayon sa kanila ay hindi pa rin daw nila maiwasan na makaramdam ng pangamba. Tanging ang mamasa-masa na lamang na bahaging ito ng sahig sa arrival area ng NAIA Terminal 3 ang palatandaan na kaninang umaga isang malagim na pananambang ang naganap sa labas ng paliparan. Nalinis na ang dugong nagmansya sa simento at wala na rin ang kordon matapos pagbabarilin si Mayor Ukol Talumpa ng Labangan, Zamboanga del Sur, kanyang asawa at pamangkin at isang batang nadamay lang sa pamamaril. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng otoridad sa nangyaring pamamaril pero dahil walang CCTV sa lugar na pinangyarihan ng krimen, pilit na binubuo ng mga investigador ang pangyayari sa tulong ng salaysay ng mga saksi. Wala. For the record, wala. We're going to review whether our security procedure is enough or we need to improve it. Nakalinya na ngayong taon ang pagbili nila ng mga makabagong CCTV para sa iba't ibang paliparan. Pinag-aaralan na rin ng pamunuan ng airport ang pagdadagdag ng security measures. Pero paano nga ba nakalusot ang gunman papuntang arrival area? Sabi ng PNP Aviation Security Group, hindi naman daw talaga kinakapkapan ang mga pumupunta basta't nasa labas lang sila ng mismong paliparan. Nagpanggap din daw na pulis ang salarin. Ganun ang suot nila, siguradong nakakalusot sa checkpoints or sa out of courtesy siguro. Hindi bababa sa 130 karagdagang pulis ang idineploy sa mga terminal ng NAIA matapos ang pamamaril. Mananatili raw sa poste ang mga ito hanggang matapos ang Kapaskuhan. Sa kabila ng kaguluhang bumalot sa NAIA 3 ngayong araw, kapansin-pansin naman ang patuloy na pagdagsa ng mga pasahero sa paliparan. Para sa iba, hindi dapat maantala ng insidente ang plinanong biyahe, habang ang ilan hindi maiwasang mangamba. Yung security niya, di ba? Parang bumababa yung image. Okay, ma'am, do you feel safe dito sa airport natin? Not really. Parang hindi pa siya safe. Yung airports po. Bakit yun po nasabi mo? Kasi mayroon pang nangyayaring mayroon pang nangyayaring insidente na hindi nababantayan ba? When you heard about the news this morning, it did not stop you? No, that's not. It happens everywhere. Jessica, nabanggit din sa atin ng mga otoridad kanina na kumpara daw sa ibang terminals ng NAIA, itong Terminal 3 ay kakaiba raw dahil may tuturing na open area itong arrival at departure sector o section nitong paliparan. Ibig sabihin daw ay madaling makakapasok o makakalabas yung mga kung kahit sino na lang daw, Jessica, no? At mahirap din naman daw na doon pa lang sa entrance ng mga vehicles ay gawin ng doble higpit yung seguridad dahil baka daw posible itong magdulot ng mabigat na daloy ng trapiko doon sa labas o sa highway sa labas ng airport, Jessica. Cedric, may lead ba yung mga nag-iimbestiga? Paano kaya natiktika? No? I suppose may mga intelligence din itong mga salarin. Alam nila sumakay ng eroplano, alam nila kung anong oras dadating. Pero tinitignan din ba yung angulo na baka merong sumabay din nakasama yung mga salarin? Well, Jessica, ang patuloy pa rin na sinasabi dyan sa atin ng mga otoridad, no, is nagpapatuloy yung kanilang investigation. What we know so far ay according na rin sa mga authorities, nakasuot di umano ng pang-pulis itong mga suspect at di umano ay nakapasok dito sa may arrival area ng NAIA. At yun nga, may nakaabang daw ito na motorsiklo kung saan sumakay yung gunner. At sa ngayon, sinabi na rin mga otoridad na hindi pa rin sila makapagbigay ng mga additional na mga detalye dyan, katulad na rin dyan yung motibo, Jessica. Okay, ang nakakalungkot lang dito, ang daming nadamay, ang daming nasugatan. Tapos ang sinasabi, yung 1-year-old na bata, nadamay lang din. Paano nangyari yun, Cedric? May detalye ka ba doon? Yeah, Jessica, ang sabi ng mga otoridad dyan doon sa press conference na naganap kanina, dahil arrival nga ito at sabay-sabay na naglabasan dyan, kumbaga ito yung sinasabi nila na walang habas nga na namaril yung gunner. Kumbaga, malapit lamang doon sa area ng mga biktima na di umano ay tina-target itong politician nga na biktima. Di umano, ang sabi ng mga otoridad ay malapit lamang yung ibang mga nadamay doon. At sa dami, I guess, doon sa mga putok na pinakawalan kanina o yung mga bala na pinakawalan ay hindi na nga naiwasan na may madamay doon sa pamamaril kanina, Jessica.
Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.